Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong pera and career. So mga Pisces, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Ace of Pentacles. Wow, napakaganda nito. In the area of what's affecting your current energy, the Five of Wands. Both five is here. Mamaya explain ko po yan. In the area of your near future, the Moon card. Interesting. In the area of your challenge for the month, para sa pera and career, the Nine of Swords. Nice, maganda to. In the area of your fortune, you have the Ace of Wands. Lovely. At ang inyong divine messages, meron po kayong the Tower card. Wow, napakaganda. At ang outcome nyo po for the month para sa pera at career, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Pisces sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Salamat po. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron tayong free reading for Pisces sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you po sa tuwing hindi po kayo nag-i-skip ng ads. Salamat po. So, at the background energy, you have the Hermit card. Nakita ko rito, Pisces, ito yung buwan kung saan you're gonna dig deep pagdating sa mga bagay na talagang magulo sa'yo or hindi malinaw. Parang ito yung buwan kung saan magtatanong ka na ng mga konkretong tanong. Halimbawa, saan ko ba talaga gustong pumunta? Itutuloy ko pa ba tong project na to? Ito ba talaga yung negosyong gusto ko? Ano ba yung pangarap ko para sa sarili ko? So, you're actually asking yourself pagdating sa mga bagay na yan. At ngayong buwan na to, sasagutin mo yan for yourself. Halimbawa, ayaw mo na talagang magtrabaho sa kumpanyang yan, lilipat ka na halimbawa sa kabilang kumpanya. O for example, pagod ka na maging empleyado, gusto mo na magtayo ng sarili mong negosyo, halimbawa. O kaya, you're thinking of leaving the country at pinag-iisipan mo pa ngayon kung yun ba talaga yung tamang gawin. So, the answers will come this time. Kaya, kung may mga pagkakataon na gusto mo munang mag-solo, mapag-isa, ayaw sumama sa mga crowds, humihindi ka kapag may mga social gatherings, kasi iniisip mo talaga tong problemang ito. At gusto mo siyang magkaroon ng konkretong sagot sa'yo. Napakaganda for you, Pisces, okay? At the center, you have the Queen of Swords. This month, kitang-kita ko rito, Pisces, na ready ka na to make a decision. Sa dulo siguro ng buwan na ito, kitang-kita ko na you will make that final decision sa isang bagay. At magiging malinaw sa'yo kung ano yung mga ayaw mo at gusto mo, kung saan mo balak dalhin ang buhay mo, ang career mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo. Everything now will be clearer sa'yo. At ready ka nang iwanan yung mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo at talagang nakasagabal sa movement mo. You are now actually very vocal ngayong buwan na to. Parang ayaw mo nang magtimpe, ayaw mo nang magkasya sa kakarampot, ayaw mo nang inaapak-apakan ka or ayaw mo na ng unfair, parang ganyan. And you want things to be done the way you want it to be. So nakita ko rito na talagang ibubulalas mo yung damdamin mo and you want your feelings to be acknowledged at gusto mo na kilalanin yung mga bagay na naiisip mo. Kasi before parang narinig ko tahimik ka lang, ayaw mong magsalita, ayaw mong magbigay ng opinion or ayaw mong ikwento yung mga bagay na gusto mo sanang gawin. Pero ngayon ready ka na itulay yan at subukan. Ano? So, clarify natin, the Queen of Swords. Siya nga pala, Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Curious po ako, sampung parte ng Pilipinas o buong mundo kayo nanggagaling this time. So, feel free po to comment down, okay?
The Queen of Swords being clarified by, yun, tumalon, Seven of Pentacles. Yes. Gusto mo nang magbunga this time, yung mga bagay na ina-anticipate mo. You've been waiting for so long, at ngayon, parang kasadong-kasado ka na hakbangan nito, matupad lamang yung hinihintay mo. Narinig ko dito na parang ready ka na for the grand transformation of your life. And sawang-sawa ka na dun sa mga paghihintay or kaguluhan or paandap-andap. Ngayon, you want to make things happen at kikilos ka talaga para magbunga ito, which is good for you. Okay? Good for you. In the area of what you want, you have the Five of Swords. 5-5, meron ka dalawang 5 dito, is a number of change. No? So, may mga pagbabago sa life mo this time. Whether ayaw mo na nito, ito na ang gusto mo, iba na yung pangarap mo, or nagbabago ka ng diskarte para matupad yung dream mo, or meron ka mga nare-realize na gusto mong itama, gusto mong baguhin, parang mga ganyan. So, kapitan mo daw ang changes. This time, it will be good for you. With the Five of Swords in the area of what you want, narinig ko dito na gusto mo nang kumawala doon sa negativity or hirap. Kasi parang pasan-pasan mo yung mundo, pasan-pasan mo lahat ng obligasyon. At sometimes, hindi ka pinapahalagahan and some people are taking you for granted. Your spirit guides are telling you panahon na para bumangon ka at saka buuin mo na yung pangarap mo para sa sarili mo nang hindi mo iniisip yung judgment or sasabihin ng ibang tao. You need to walk away from something na alam mong mapanakit na or hindi ka na doon kailangan. And parang ikaw, you are, nauuhaw ka na sa growth and you want your life to change. Kasi talagang parang negatibo na, magulo na, chaotic na. Gusto mo nang umasenso, gusto mo nang mag-grow. Okay? Napakaganda for you. Clarify natin the Seven of Swords. Siya nga pala Pisces, since ito po ay pera and career reading, isulat mo sa baba bilang manifestation board natin yung comment section natin. Ilagay mo dyan yung mga pangarap mo when it comes to your pera and career. For example, I manifest na ma-approve na yung visa ko. I manifest na ako yung matanggap sa ina-applyan ko. I manifest na babayaran ko na yung utang kay Kumare. Mga ganyan. So, feel free po, gamitin mong manifestation board yung ating comment section. Okay? The Seven of Swords, the Five of Swords rather, is being clarified by the King of Cups. Yes, ngayon, nagpapakahinahon ka, nagtitimpi ka. Ayaw mong sumabog, ayaw mong gumawa ng mga maling bagay, ayaw mong pumatol, no? Kaya sabi mo, hindi worth it to. Hindi kapatol-patol tong bagay na to, kaya ayaw mong dumagdag sa gulo or ayaw mong gumatol. At ayaw mong patulan yung mga bagay-bagay kahit na nakaka-trigger na. Which is good for you. Pinapanatili mo yung emotional maturity mo at iniisip mo yung bigger picture. Sabi mo, pag pumatol ako dito, baka gumulo lang. Pag ako ay na-trigger, alam ko ikakasira ko to or ikakakomplikado ng mga bagay-bagay. Kaya napakaganda sa'yo, Pisces, na pinapanatili mo yung tibay ng loob at saka yung emosyon mo, kinokontrol mo. Okay? Pasensya na po sa aking ubo. Ako po ay may tira-tira pa ng aking trangkaso. So, for sure, sometime next week baka okay na to. Pero pagpasensyahan nyo na po yung aking kahol-kahol this time. Okay po? In the area of what you need, you have the Ace of Pentacles. What you need is a brand new opportunity. Kailangan mo nang sumuong sa buhay mo with the new opportunity in your hand. Kasi nakita ko na aalis ka dito, bibitawan mo na to kapag may dumating na mga bagong pagkakataon. Narinig ko may hinihintay ka lang eh. Sabi mo, lalarga ako dito basta dumating to, no? So ito yung mga bagay na kinakapitan mo at inaasahan mo na sasagot sa lahat ng mga questions mo sa buhay or mga pangamba mo sa buhay. Marami kang gustong abutin, marami kang mga direksyon na gusto mong tumama sa buhay mo, pero inaasahan mo pagdating nito. So, nakita ko your spirit guides are really lending you or giving you an opportunity of a lifetime. So, gamitin mo to para mabago mo ang buhay mo, okay? Clarify natin. For example, matanggap ka sa trabaho or mabigyan ka ng pera, no? Mabayaran ka na sa utang o meron kang bagong pondo na mga gamit mo para magsimula ka ulit, no? Para mga ganyan. The Ace of Pentacles being clarified by tumapon, the Strength card. Yes.
Ngayon, sabi na yung spirit guide sa paghihintay mo sa blessing na ito, sa paghihintay mo ng garantiyang pundasyon para meron kang panghawakan moving forward, kailangan daw magpakatatag ka in the pursuit of this one. Kayanin mo, husayan mo, tibayan mo para makamit mo ito sa life mo. Wala ka namang ibang aasahan kundi ikaw lang, di ba? Most especially pagdating sa asenso mo. So, kung meron kang desisyon this time para magbunga na yung mga dapat magbunga, yakapin mo tong bagong opportunity at gawin mo makakaya mo para mapiga mo ito in your advantage at makatulay ka patungo doon sa malalaki pang mga goals. So si Ace of Pentacles mo para siyang ano susi siya eh. Susi siya para sa malalaki pang mga biyaya sa iyo. So ngayon magpakatatag ka. Example, pangarap mong makapunta sa Canada as teacher pero wala pang opening. So baka merong mag-open sa iyo na bagong opportunity. Sabi mo, sige, kunin ko muna to. Magtitiis muna ako dito para makaipon ako ng pera para pag dumating yung right time, makapasok ako sa bigger goal ko, makapunta sa Canada, parang ganun. So, parang ganyan yung this time na kailangan mo. Yakapin mo yung isang oportunidad, pagtiisan mo muna yan, kayanin mo siya, para pag nakaipon ka, magamit mo yung pondo dyan para sa bigger goal. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Wands. Sobrang gulo na ng paligid. Very, very chaotic na. At hindi mo na kinakaya minsan yung away-away, sigalot, gulo, conflict, drama. Kaya gusto mo na mag-move on, sabi mo, hindi to productive para sa akin. Bakit ba ako nananatili dito? Bakit ba ako nakikipag-gitgitan sa kanila or nagtitiis sa kanila, no? So ngayon handang-handa ka na nabuksan ang isip mo at ang buhay mo para sa mga bagong bagay kung saan doon talaga namang tutubo ang lahat at magkakaroon ka ng magandang bunga. Ayaw mo nang magkasya or parang ayaw mo na magtiis sa isang bagay na puro problems lang or stress lang ang dulot sa'yo. Ngayon, you want to be decisive and productive. Haharapin mo talaga yung bagong bagay at open ka na for new things at doon magkakaroon talaga ng good result para sa'yo. So, congrats po. Clarify natin si Five of Wands. Five of Wands being clarified by you have the Temperance card. Yes, nagtiis ka na mahabang panahon. Talagang sinipagan mo. You did your best, you did your all, pero talaga namang napaka-toxic, napakahirap. Kaya ngayon, magkakaroon ka talaga ng bagong pananaw sa mga bagay-bagay. Ready ka na to make a move. Ito ay divine timing ha. So, kapag lumalabas sa Temperance card, ibig sabihin, ito na yung moment mo para asikasuhin, kumilos, gumalaw, mag-transition from something very, very chaotic, very, very magulo. Ito ka, napakalino na ng isip mo, alam mo na yung atake mo, moving forward para magbunga na yung hinihintay, okay? So, ngayon kung kailangan daanan yung proseso, daanan mo yung proseso. Kung kailangan asikasuhin yung dokumento, papeles, lakarin yan, lakarin doon. Kahit magulo, mahirap, gawin mo. Because yung magandang bunga ang naghihintay para sa'yo, okay? In the area of your near future, meron po kayong the Moon card. The Moon card is telling you, temporary lang lahat ng naramdaman mong hirap at pagod at pagkalito. Nakita ko rito na lahat ng emosyon mo, fluctuating yan. Babataas, babataas. Ngayon gusto mo, bukas hindi. Sa isang araw ayaw mo na naman. Sa isang araw kikilos ka na naman. So, paiba-iba. No? Very, very fluctuating at paiba-iba yung emosyon. Pero temporary lang ito. Dala lang to ng takot, hindi kasiguraduhan or kalituhan, no? Kaya nakita ko talaga dito, once malaman mo yung tamang gagawin at ma-realize mo yung mga sagot sa mga tanong mo, magiging madali sa'yo ang i-track itong napaka lubak na daan. Alam ko minsan ayaw kitang i-sugarcoat, ayaw kitang bulahin, pero sometimes yung mga ruta na kailangan talagang tiyagain at paghirapan para maabot yung outcome. At dito, ang bala mo ay Pisces, ay basta alam mo sa puso mo yung gusto mo, ito yung gusto ko, ito yung tutulayan ko, ito yung outcome, ito yung goal. Pag alam mo yung ruta at alam mo yung mga dapat pagdaanan, kahit hindi ka sure sa outcome o sa mga dako paroon, basta sa'yo alam mo ito yung dapat kong gawin, successful ito sa'yo. Kaya ngayon, kayo po pinapayuhan na yung spirit guides, dig deep within. Mag-introspect ka, magnilay-nilay ka, mag self-search ka, no? Parang soul searching
Pag nahanap mo talaga yung saysay o yung rutang gusto mong puntahan, magiging madali sa'yo ang daan na ito. Kahit gaano kahirap, kahit gaano nakakapagod, tutulay ka dyan kasi malinaw sa'yo yung purpose. Okay? Clarify natin. The moon card is being clarified by you have the Eight of Pentacles. Yes, trabaho lang. Trabahuhin mo to. Work on this, no? Especially sa mga alinlangan, duda, doubts, pangamba mo. Pag ikaw ay talagang masipag at dumiretso ka dito kahit na pagod or hirap na hirap, yung mga alinlangan mo at duda mo, magiging maliwanag yan na parang, kaya pala hinayaan ako ni God na trabahuhin ko to. Kaya pala ito yung ruta para sa akin kasi ito yung binibigay sa akin ni God. So, if you work hard for this, you will be rewarded with a good outcome. So, laban lang, sugod lang, okay? In your challenge, you have explore your feelings. May mga bagay ka daw na pilit mong iniiwasan na emosyon. Yung mga galit, silakbo, mga kinikim-kim mo, mga bagay na kinokontrol mo sa puso mo at ayaw mong ikomprontahin. Panahon na daw para i-explore yung mga bagay na tinatago mo, mga feelings mo na pilit mo iniiwasan para once and for all matapos na yan at makalagpas ka na dyan. Okay? Now, their message, divine juggling. Master different aspects of yourself, both light and dark, progress, inner harmony. Yes, yung mga bagay na maganda at pangit sa buhay mo, yung mga bagay na pinagmamalaki mo at kinakahiya mo, pare-pareho yung parte ng buhay mo eh, ng pagkatao mo eh. So, pag pareho mong tanggap yan, hindi na yan magagamit against you at hindi na yan hurdle or balakid sa'yo. Kasi tanggap mo na eh. Lahat ng pangit, lahat ng kabulukan, lahat ng dilim sa buhay mo, pag lahat yan tanggap mo, hindi na yan balakid sa'yo. Okay? In your challenge, you have the Nine of Swords. Sabi nga dito, explore your feelings. Marami kang takot, duda, alinlangan, negativity. Sabi dito, saan ba nanggagaling yung mga takot ni Pisces? Saan ba nag-uugat yung kanyang overthinking, yung iyong mga stress, yung iyong mga alinlangan? Saan ba nag-uugat yan? So, putulin mo yung ugat na yon. Learn to trust yourself. Kapag naman malinaw na sa'yo kung saan ang ruta, kayang-kaya mo ng hakbangan every step eh. So, bakit mo daw pinapangunahan ng duda, ng takot, ng negativity, kung kaya mo naman siyang solusyonan? So, itapon mo daw sa bintana lahat ng stress mo. Ito daw ang sumasagabal sa'yo this week eh. So parang narinig ko sabi ng yung spirit guide, sometimes madali lang naman daw yung gagawin mo, pero pinapahirapan mo ang sarili mo sa mga takot mo. So minsan mag-a-apply ka lang naman, pupunta ka lang naman dito, pero iniisip mo yung mga problema na wala naman doon. No, nag-overthink ka sa mga bagay na hindi naman mangyayari. So ngayon, ngayong buwan na ito, Pisces, learn to control your worries. Okay? May mga bagay kang dapat hindi na i-overthink. Alam ko marami kang alalahanin pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, sa ipon, sa kinabukasan, sa buhay in general. Pero hindi ka dapat magpakalubog ka sa mga problema na yan. Lagi mo isipin may solusyon si God, tutulungan ka ni God, hindi ka niya papabayaan. Okay? The Nine of Swords, you have the Four of Swords. Yes, kakasabi ko lang. Itaas mo sa Diyos. Four of Swords all about answered prayer. So, kapag naitaas mo na sa Kanya, lahat ng mga alalahanin mo, lahat ng mga problema mo, na-surrender mo na sa Kanya, darating sa'yo yung kapayapaan ng puso. Parang makakahinga ka na maluwag. Kaya ngayon ang payo sa'yo, huwag mong solohin yung problema. Idulog mo sa Diyos, itaas mo sa Kanya para mapanatag ka na. Okay? Napaka-importante niyan. In your fortune, you have, through gratitude, joy expands, grace, and gratitude. Yes, pahalagahan mo daw yung mga bagay na meron ka. Maliit man yan o malaki. I-appreciate mo daw yung mga binibigay sa'yo ni God para ma-appreciate mo din yung buhay at magkaroon ka pa ng mahabang pasensya at malawak na pananaw pagdating sa mga bagay na hinahangad mo pa. For example, balak ang pangarap mo magkaroon ako ng bagong-bagong iPhone. Pero sobrang frustrated ka. Sabi mo, gusto ko na iPhone. Pero with grace and gratitude, sabi dito, kapag na-appreciate mo yung mga bagay na meron ka, may TV ka, may cellphone kang hawak,
'Pag na-appreciate mo 'yan, magkakaroon ka ng payapang loob na, "Ay, binibigay naman sa akin ni God yung mga gusto ko, eh." So, ibig sabihin, yung iPhone na hiling ko, ibibigay din niya, pero at the right time. So, be appreciative para lahat ng hinahangad mo ma-magnetize mo, okay? Another message, you have protected by angels. Wow! You are cherished by the angels. So, huwag ka matakot, huwag ka mamroblema. Yung angel guide mo, ginagabayan ka niya, pinoprotektahan ka niya sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya mapanatag ka na. Okay? In your fortune, you have the Ace of Wands. Kitang-kita ko rito, makakaisip ka daw ng bagong paraan. So, kung ikaw ngayon ay problemado, naghahanap ng solusyon, halos sumakit na yung ulo, kakaisip ng paraan, boom! May darating sa'yo na bagong plano, creative idea, creative plan, na talaga magpapa-ignite, magpapayabong, magpapaningas ng damdamin mo na parang, uy, try ko to, promising to, baka ito na yung solusyon ko. So, kung may problema ka ngayon, Pisces, sa pera and career, huwag ka mag-alala, makakaisip ka ng solusyon this time. Congrats po. Clarify natin, Ace of Wands is being clarified by the Lover's card. Yes. Lover's card's all about you making a choice. Making a commitment sa bagay na naisip mong solusyon. Kung ano man tong bagay na ito, alam ko ilalaan mo lahat ng effort mo dito and the good outcome will be in your favor. Kaya ngayon, importante, Pisces, maliwanagan ka muna sa mga bagay na kinakaharap mo. Yun ang unang step, yun ang level 1. Maliwanagan, pag naliwanagan ka na, makaisip ka na ng tamang solusyon, tamang hakbang, tamang plano, at yun, kailangan mo daw kapitan, kailangan mo daw panindigan para magtuloy-tuloy yung magandang outcome para sa'yo, okay? So Pisces, i-like mo tong video na to para ma-activate mo tong good result, good plan, at magkaroon ka ng lovers outcome para sa buhay mo this time. So congrats po, okay? Like na. In the area of your divine messages, meron po kayong nothing is yet set in stone. Yes, yung problema mo hindi habang buhay yan. Yung struggle mo this time, iikot pa ang kapalaran mo, magabago pa yan sa buhay mo. Kaya wag na wag kang mawawala ng pag-asa. Okay, Pisces? In your another message, have faith in your dreams. Manalig ka daw sa mga pangarap mo. Manalig ka sa vision of the future that you want to create na magubunga yan para sa'yo. Okay? Just believe and it will be yours. In your divine messages, you have the Tower card. Sabi dito, yakapin mo daw yung pagbabago. Don't force things to happen. Sabi na yung spirit guides, may mga bagay ka daw na pinipigilan mong maganap. So, let it flow, let it go. Huwag mong katakutan yung pagbabago because pag may nagbago, ibig sabihin, merong ibibigay sa'yo si God na mga bagong bagay na swak sa buhay mo ngayon. Kung ano man daw yung inaalis, ibig sabihin, tapos na yun sa life mo, hindi na siya para sa'yo, may bagong papasok. Parang ganyan. So, ganoon din sa trabaho, sa opisina, o kaya sa industriya ang ginagalawan mo, kapag merong shake-up, o kaya nagpalit-palit ng pwesto, nagpalit ng department, o nagpalit ng rules, no, daanan mo lang, i-accept mo lang, so that maging smooth sailing yung daan para sa'yo, okay? The Tower cards being clarified by the King of Pentacles. Yes, you're on the path of stability. Sabi dito, hayaan mo lang na mag-shake yung mga nangyayari, matanggal yung dapat matanggal, para matira yung mga bagay na dapat mo talagang pagkaabalahan. For example, tanggalin na yung mga gimmick-gimmick, tanggalin na yung sobrang pag-Netflix, o kaya sa trabaho, nagpalit bigla ng schedule. So yung schedule na yan, pabor sa'yo, nakita ko. So, in the long run, makikita mo rin sa'yo, Pisces, na makakabuti sa'yo yung mga pagbabagong ito. At mas titibay yung pundasyon sa mga pinapalago mo, okay? Good for you. Outcome mo, Pisces yan. But first, I need to give you some fortune cards. You have success. Wow! May success daw po kayo this time. Congrats po. And also in July, meron po ba kayong special occasion sa July? Halimbawa, anniversary, birthday ng kapatid, birthday ng magulang, birthday ni lover. Kung meron po, ibig sabihin, itong message na to para sa iyo talaga to. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone pagdating ng July. Congrats po. Nakita ko rin dito siya nga pala, ihabol ko lang. Meron ka daw mga dapat baguhin para sa ikakaunlad ng inaasikaso mo. For example, may negosyo ka, kung gusto mong umunlad yan, magkaroon ng malaking kita, meron ka daw dapat baguhin para o mag-enter ka sa paglago niyan. Okay? Parang ganon.
Ihinahabol ko lang, narinig ko kasi yung messages na yun. Another message, you have bag, something important such as new job or raise. Yes, meron ka talagang bagong bungang aasahan this time. Congrats po. You have both money or prosperity through an inheritance, winning or windfall. Wow! Meron ka daw makukuhang pera whether sa inheritance, baka manalo ka sa isang loto or sa isang contest, or windfall talaga, paglago ng pera mo. Congrats po. Ang outcome ni Pisces for pera and career ngayong November, you have, wow, Seven of Pentacles. Ang mga hinihintay magbubunga na. Kung dati parang gulong-gulo ka, litong-lito ka, sabi mo, ano ba dapat kong gawin? Parang nakabitin ka, parang stuck ka, no? Pero once darating na yung mga sagot, eto na. Unti-unti na magbubunga yung mga bagay na hinihintay mo para sa sarili mo. For example, may pinipilahan kang trabaho, darating na yung sagot, meron kang kinukompletong dokumento, nandyan na, meron kang inaasikaso about your negosyo, unti-unti mo na nakikita yung growth and progress niyan. So congrats po. The Seven of Pentacles being clarified by the Ten of Wands. Yes, 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 yes. Napakagandang outcome nito para sa iyo, Pisces. Yung mga pinaghirapan mo at talagang kumayod ka na sobra-sobra, sobrang hirap, sobrang talagang pawis ang binuhos mo dito, magbubunga siya. Napakasimple nito. Lahat ng kinaya mong bigat, pasakit, burden, sakripisyo, mahihita mo na yung bunga this time. So kung ano mo po inaasikaso mo, trabaho man, karera, pera, negosyo, lahat ng hirap mo dyan, hard work mo, it will be paying off para sa'yo. Aanihin mo na yung good outcome from this. So congrats, Pisces. Wow! Yan po ang inyong November Pera and Career. Sana po nakaresonate kayo. Comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Pisces. I love you. This has been James, James Ario PH. God bless everybody.